So yun mga boss, nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch para dito sa motor na to na Skygo Boss 150 nila. So ngayong 2022 baka trip nyo itong mga cruiser bike na ganito. So kadi-deliver lang nito, meron silang available na dalawa, merong isa rito at merong isa doon. So last time kasi napakadami nito, kaya hindi ko masyadong na-vlog kasi wala tayong space para mag-vlog. Pero ngayon meron tayong available na space. So mabilis siyang ma-pull out ngayong 2022 dahil mga nauuso na naman yung mga ganitong cruiser bike. Para dun sa mga kukuha nitong Boss 150, nandyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nito, or nasa dulo ng video. Tingnan nyo naman yung itsura, ang pogi pa rin talaga. Yung pormahan niya talaga parang feeling ko ang dating ko rito, ang pogi ko di ba? Napaka-relax lang nung sitting position niya, naka-upright yung kanyang handlebar, yung kanyang upuan, isa sa mga nagustuhan ko rito. Dahil tingnan nyo naman yung pagkamacho nito, di ba? So yung mga ganito, yung mga kina-custom, merong nilalagay dito na bag, dito sa gilid. Parang pang tricycle siya, hindi siya masyadong, alam niyo na, gusto ko yung parang mga pang dual sport, 'di ba? Para sa pwede sa on and off road, 'di ba? Basta ang pogi lang siyang tingnan pag ganon. Pero para sa akin papalitan ko yung tires na ganito, 'di ba? So naka single piston caliper dito na malaki. Ang ganda rin ng caliper niya. Tapos meron din yung protector dito para sa kanyang caliper. Ito ay Euro 3 na rin, 150cc. So meron tong ibubuga. Pero tingin ko para sila nung makina ni Earl 150. Tingin ko lang, hindi ako sure. Yung mga chassis naman niya, litaw na litaw talaga siya. So kaya kapag meron kayo may additional kayo na accessories dito, madali lang din siyang kalikutin or madali siyang i-install, 'di ba? Kasi tingnan niyo naman, hubad na hubad siya. So meron siyang protector na goma para sa kanyang wire. Yung makina niya is matte finish, tapos meron siyang combination na black. So dito sa side is meron siyang Skygo na naka-emboss. Ang ganda rin yung paint niya, medyo maalikabok lang, pagpasensyaan nyo na. Nasa harap tayo ng kalsada. Okay? Kagandahan naman dito, meron siyang monitoring ng kanyang oil kung pwede pa or kailangan ng palitan. Carb type pa rin naman to, pero meron akong na-research na ngayong 2022 parang magiging FI siya. Siguro sa ibang bansa FI na to, pero dito sa atin sa Philippines carb type pa rin siya, malaki-laki din.
Ito naman sa kanyang rear brake pedal, maganda rin yung kanyang metal na ginamit. Ayan, oh, malapad-lapad din yung tapakan niya, makapal-kapal din yung metal dito, yung kanyang alloy na ginamit. Then yung sa kanyang kickstart, ganda rin ang design niya rito. Meron din siyang paalon, meron ditong rubber, yan, makapal-kapal din yung ginamit dito. At yung kanyang foot pegs, napi-flip naman to, yan, pero bumabalik yan, diba? Ganda rin ng metal dito na ginamit, oh, yung finish niya, tapos ang kapal din. Yung rubber din dito sa foot pegs, makapal-kapal din siya. So yung design niya, halos wala siyang decals na makikita rito. Dito lang, yung boss, yan lang yung pinaka decals niya rito, diba? Wala siya sa tangke, plain na plain lang yan. Yung kanyang tambucho, malaki-laki din, mahaba din yan. Stylish din yan. Meron din tong exhaust cover na stainless yung design. Yan. Tapos ito yung kanyang itsura. So mahaba-haba din. Ganda rin yung alloy na ginamit dito. So yung kanyang foot pegs, yung pinagkakabitan is nakakabit lang din dito sa kanyang chassis. Para sa foot pegs sa angkas, ayan, may rubber din naman to. Makapal-kapal din yung ginamit dito. Tapos nape-flip din yan. Likod, naka dual shock naman to at adjustable to. Adjust nyo na lang kung sakaling gusto nyo ng malambot pa or depende sa laro na gusto nyo. Naka standard swing arm din naman to. Drum brake dito, naka mugs din. So Yuanqing din yung kanyang brand. And then maganda-ganda yung tires dito. Eto, hindi ko napapalitan to. Yung mga ganitong tires yung sinasabi ko na pwede doon sa harap. Yun yung papalitan ko. So ang size dito is 110/90 by 16. So kung gusto nyo gawing tong tubeless, pwede naman kasi naka-mugs naman siya. Kaya harap at likod, 'di ba? Para at least hassle free kapag nabutasan ka, 'di ba? Sealant lang ang kailangan natin. May bracket dito para sa mga angkas na pwede nyo pagkapitan dito. Dito sa likod, meron din siyang rear fender, stainless din naman to. Maganda rin dito kasi yung lagayan ng plate, metal na siya. So hindi siya basta-basta masisira. Yun yung at yung center stand niya, makapal-kapal din yung metal na ginamit. Goods na goods din yan kahit i-park mo yan kahit saan, basta wag lang dun sa alanganin. Okay, meron din naman dito susian, pwede nyo paglagyan to ng helmet para in case na gusto mong mag-iwan ng helmet sa parking, pwede, meron dito. Ito talaga yung mga nagustuhan ko rito, yung kanyang upuan, makapal din yung ginamit na foam dito. Ang long ride okay na okay yung puwet natin dito. Pati dito sa kanyang OBR, ito talaga makapal. Yan, pang OBR, saktuhan yung ganitong kapal. Kanyang fuel tank capacity, tingin ko rito, mga nasa 9 to 10 liters, mga ganon. Malaki siya eh. Just plain na plain lang siya. Parang ang gandang lagyan dito ng logo. Kung ano man yung logo na gusto nyo. Diba? Para sa kanyang handlebar, naka-upright position naman yan. Kagandahan dito,
yung kanyang alloy na ginamit. Yung mga switches niya, di naman siya ganun ka-premium pero okay na din. Goods na rin. Tapos meron na rin tong USB port. Yun no. 'Di ba? Ayos na ayos yan lalo kapag naglo-long ride ka. Dito naman sa kabila, lagyan mo ng bracket ng cellphone mo. Para at least yung wire dito lang siya, 'di ba? O sa clutch, yung lever na ginamit dito, makapal-kapal din. Tingnan nyo naman. Hindi ko na to papalitan, pati yung kanyang pintura, maganda rin. Meron din siyang protector dito na goma. Sa kanyang, dito sa side, merong tong pass beam or flasher, high and low, signal light, busina. Ang hindi ko lang nagustuhan dito yung kulay niya. Itong kulay yellow, medyo malata. Pati rito, yung kulay yellow dito. Pero para sa kanyang grip, okay na din. Makapit na rin to. Lever, yung kanyang front brake, yan, smooth din naman. Yung kanyang grip dito, makapit din. Yung kanyang throttle, mababaw lang. Yan lang oh. 'Di ba? So dito naman yung kanyang park light, headlight, and then electric starter dito sa side. Ito naman sa kanyang panel gauge, gusto ko yung kanyang itsura kasi napaka-classic. So, analog type, nakalagay dito yung odometer niya, yung speedometer niya, meron siyang maliit dito na gear indicator at neutral, and then pag naka high beam, signal light naman dito, left and right yan. Yung ignition key niya, simple lang din, 'di ba? So yung susi niya, eto, maliit-liit lang yung susi nito. Yan lang, 'di ba? So ayun, para doon sa mga gustong kumuha nitong motor na to, puntahan nyo na lang dito sa Skygo or pinakamalapit na Skygo sa inyo, sa inyong lugar, okay? So ayun, nandiyan sa description box yung kanilang contact number, pati yung price, at nasa dulo ng video. Para doon sa mga gusto mag-inquire, ayos na ayos yan. So ayun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo.